Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 401. Sa malaking hukay. Nagsagawa ng sweep sina Bobby Aguilar at Claire Richardson. Sa kasamaang palad, bukod sa maskara, wala nang iba pang makikita dito. Ang magagamit ay ang walang katapusang dark energy. Napakalakas ng dark energy dito, malapit na lang tayo dito, sabi ni Bobby Aguilar kay Claire Richardson. Tumango si Claire Richardson, nakaupo na naka-cross-legged sa tabi ni Bobby Aguilar at sinimulang sumipsip ng madilim na enerhiya na nagmumula sa hukay. Ang walang katapusang madilim na enerhiya ay sumugod sa katawan ni Claire Richardson. Ang bilis nito ay higit pa kay Bobby Aguilar. Kahit na dahil sa impluwensya ni Claire Richardson, medyo naging mahirap para kay Bobby Aguilar na makuha ang madilim na enerhiya. Kinumpirma nito ang iniisip ni Bobby Aguilar. Dapat mayroong hindi mabilang na mga koneksyon sa pagitan ni Claire Richardson at ng ghost face mask na iyon. Walang magawa, hinayaan lamang ni Bobby Aguilar si Claire Richardson na umatras sa bahay na bato upang magtanim ng mag-isa. Para naman kay Bobby Aguilar, umupo siya sa ilalim ng maliwanag na lugar ng malaking hukay, dahan-daang hinihigop ang madilim na enerhiya mula sa hukay. Bilang isang magulong katawan, si Bobby Aguilar ay nagkaroon ng natural na kalamangan. Ang pagsipsip ng madilim na enerhiya ay hindi kapani-paniwalang makinis, na sinamahan ng operasyon ng kanyang mental technique, ang bilis ni Bobby Aguilar ay maaaring ituring na nagbabago araw-araw. Si Bobby Aguilar ay nasa Grandmaster peak na ngayon, isang hakbang pa, at siya ay taot-antong sa kaharian ng mga Grandmaster. Kapag ako ay tumuntong sa kaharian ng Grandmaster, ang makalangit na kapigatian ay tiyak na magsisimula. Sa oras na iyon, natatakot ako na imposibleng itago ito, tumangala si Bobby Aguilar, nagmumuni-muni habang nakatingin sa mga tao sa itaas ng hukay. Siyempre, hanggat nakapasok si Bobby Aguilar sa Grandmaster's realm, hindi na niya kailangang matakot sa mga taong iyon. Ang pagiging walang talo sa parehong antas ay hindi lamang walang laman na usapan. Habang lumilipas ang oras sa bawat minuto, masigasig na hinigop ni Bobby Aguilar ang madilim na enerhiya mula sa hukay. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. At naghihintay pa rin ang mga tao sa itaas. Ang tagal na pala, patay na ba ang chocolate brat na ito? Hindi napigilan ni Glenn Tucker na umungol. Sumulyap si Sammy Taylor kay Glenn Tucker at sinabing, huwag magmadali, maghintay ka lang. Sa sinabi nito, medyo nababalisa din si Sammy Taylor sa kanyang puso. Walang nakakaalam kung gaano katagal silang maghihintay, lalo pa kung may mga kayamanan sa loob ng hukay. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang 3 araw. At wala pa ring gumagalaw sa loob ng hukay. Si Glenn Tucker ay naiinip na. Sumandal siya sa gilid ng hukay at sumigaw, "Kuya, patay ka na ba?" Iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, "Kahit patay ka na, hindi ako mamamatay." Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Glenn Tucker sa galit, "Anak, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Sige, bumaba ka na." Ngumisi si Bobby Aguilar. "Ikaw." Galit na galit agad si Glenn Tucker. Nagpatuloy si Bobby Aguilar, "Mr. Sabi nga ni Tenny, basta aakyat ako ang magiging boss ng North Martial Arts World. Bilang iyong immediate superior, kailangan mong tiisin ang panunumbat ko." Ay damn! Si Glenn Tucker ay halos magsuka ng dugo sa galit. Siya, isang marangal na peak form of Grandmaster, ay talagang pinapagalitan ng ganito ng isang tao sa Grandmaster realm. "Tumahimik ka." Malamig na sabi ni Sammy Taylor. Hindi mali ang sinabi ng cuckolded brat, "He is indeed your immediate superior." Walang pakialam na sabi ni Sammy Taylor para patahanan si Bobby Aguilar. Bagamat hindi masaya si Glenn Tucker sa kanyang puso, tiniis pa rin niya ito ng matigas ang mukha. "Cuckolded brat, gaano katagal ang kailangan mo?" tanong ni Sammy Taylor. Tumangala si Bobby Aguilar at sinabing, "Bigyan mo pa ako ng 3 araw." Ayon sa pagtatansya ni Bobby Aguilar, sa loob ng higit sa 3 araw, magagawa niyang makapasok sa Enlightenment Stage, na kilala rin bilang Grandmaster's Realm. Nag-isip si Sammy Taylor, "So, may Dharma Treasure ba doon o wala?"
Oo, syempre, sabi ni Bobby Aguilar. May nakatago na malaking sandata sa pagpatay dito. Ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Isang malaking sandata sa pagpatay. Nagningning ang mga mata ni Sammy Taylor. Ang pamilya Taylor ay kasalukuyang nasa isang yugto ng pagpapalawak, at isang malaking pamatay na sandata ang eksaktong kailangan nila. Sige, hihintayin kita. Masayang sumang-ayon si Sammy Taylor. Sa ilalim ng hukay, binalot ng katahimikan ang lugar. Ngunit sa itaas ng hukay, ang mga iniisip ng lahat ay gumagalaw sa pag-asa. Mr. Tenny, may tanong ako. Sa wakas, hindi na napigilan ng isang tao. Sinulyapan siya ni Sammy Taylor at sinabing, ano ang tanong? Lahat kami ay nagtatrabaho para sa pamilya Taylor, at kami ang unang batch. Kapag tunay na pinag-iisa ng pamilya Taylor ang North Martial Arts World, sino ang magiging boss? Sino ang magiging presidente ng Martial Arts Association? Sa isang pangungusap lamang, nahukay ang mga kaisipang nakatago sa puso ng bawat isa. Oo, ang North ay may malawak na lupain at masaganang mapagkukunan, at ang mga talento ay patuloy na umuusbong. Kung ang isang marquee ay lilito sa hinaharap, ang kanyang katayuan ba ay mas mataas o mas mababa sa atin? May iba pang naglabas ng mas matalas na tanong. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Sammy Taylor. Hindi niya talaga naisip ang tanong na ito. Bagamat si Sammy Taylor ay lumaki sa pamilya Taylor mula pa noong siya ay bata, siya ay isang binata lamang sa kanyang 20s, na hindi gaanong karanasan kaysa kay Keelan Taylor. Sa usapin ng pag-empleyo ng mga tao, malayo rin siya. Kaya, natigilan si Sammy Taylor sa tanong na. Sa oras na iyon, kayong mga lalaki ay dapat na pantay-pantay, sabi ni Sammy Taylor. Pantay. Mr. Tenny, may kompetisyon kung saan may mga tao, kahit magkapatid ay mag-aaway sa mga posisyon, lalo na ang mga tagalabas, di ba? Sabi ng isang tao na tila nanunuya. Ang pahayag na ito ay malinaw na isang pangungutya sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Taylor. Hindi tanga si Sammy Taylor, at syempre, narinig niya ang nakatagong kahulugan dito. Pinagtatawanan mo ba ang pamilya namin ni Taylor? Pinaikit ni Sammy Taylor ang kanyang mga mata at sinabing. Bahagyang nagbago ang mukha ng kabilang partido, at mabilis nilang binago ang kanilang mga salita, Mr. Tenny, wala talaga akong intensyon. Malamig na sinabi ni Sammy Taylor, huwag mong isipin na dahil kailangan mo lang ng pamilya Taylor, maaari kang kumilos ng walang ingat. Sa pamilya Taylor, wala ka. Sa sandaling lumabas ang komentong ito, naging mas tahimik ang eksena. Mr. Tama si Tenny. Tumanggo silang lahat bilang pagsang-ayon. Ngunit sa kaibuturan, medyo hindi sila nasisiyahan. Ano man ang mangyari, lahat sila ay mga bayani na namumuno sa isang rehiyon, at kung tretuhin sila ng ganito, paano sila magiging handa sa loob? At ito mismo ang pinupuntirya ni Bobby Aguilar. Tumahimik ang eksena, at wala nang nag-uulat muli ng paksang ito. Sa ibaba, si Bobby Aguilar ay nagpatuloy sa paglilinaw sa pag-iisa. Ang madilim na enerhiya sa kanyang katawan ay nasa saturation na, at isang linya na lang ang layo niya mula sa paglusot. Iyon mismong linyang ito ang pumihil kay Bobby Aguilar na makalusot. Lumipas ang oras, minuto sa bawat minuto. Muli, bago nila namalayan, 3 araw na naman ang lumipas. Hindi napigilan ni Sammy Taylor na makaramdam din ng pagkain. Sumandal siya sa gilid ng hukay at sumigaw, "Kumusta na brat, kumusta na?" Dahan-daang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang kritikal na punto ng paglusob. Pagkatapos, sumigaw si Bobby Aguilar sa langit, Mr. Tenny, malapit nang lumitaw ang kayamanan, humanda ka. Tuwang-tuwa si Sammy Taylor at nagmamadaling sinabi, "Good, good." Wala nang sinabi pa si Bobby Aguilar. Umupo siya at nagsimulang sumingit. Sa isang iglap, ang langit ay napuno ng maitim na ulap, at kumikidlat at kumulog. Ang madilim na liwanag ay nakatutok ng diretsyo sa malaking hukay. Kabanata 402. Isang biglaang pagkislap ng liwanag ang tumagos sa kalangitan, tulad ng isang matalim na talam, na nakaturo ng diretsyo sa malaking hukay.
Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat, naliligo ang kanilang mga mukha sa pagkamangha. Ito. Ito ang tanawin ng isang Dharma treasure na ipinanganak. May sumigaw. Maging si Sammy Taylor ay hindi napigil ang tumango ng bahagya, sinabi niyang may pagsang-ayon, "Cuckold, pansinin mo, ako, si Sammy Taylor, ay aalalahanan ang iyong dakilang merito." Si Bobby Aguilar sa loob ng huge pit ay ganap na walang malasakit sa lahat ng ito. Nakakrus siyang nakaupo sa kailaliman ng hukay, naghahanda na harapin ang makalangit na kapigatian. Para kay Bobby Aguilar, ang tagumpay na ito ay napakahalaga. Sa sandaling nakapasok na siya sa Grandmaster Realm, kung hindi lalapit ang Marquis, si Bobby Aguilar ay maituturing na walang talo sa mundo. Rumble. Ang mga ulap ng bagyo ay nagtipon sa kalangitan, nagbubunga ng tunog ng kulog. Ang makalangit na kapighatsang ito ay tila mas malakas kaysa dati. Sa isang enerhiya na maaaring hatiin ang langit. Karaniwan, ang gayong pambihirang tagumpay ay mangangailangan ng ilang panlabas na tulong upang magtagumpay. Gayunpaman, hindi nilayo ni Bobby Aguilar na gawin iyon, buong tapang niyang ibinunyag ang kanyang matitibay na kalamnan. Sinadya niyang gamitin ang kanyang laman upang mapaglabanan ang makalangit na kapigatian. Bitik. Sa wakas, ang unang heavenly tribulation ay bumagsak, na nagpatama kay Bobby Aguilar. Lumitaw ang mga linya ng puting peklat sa katawan ni Bobby Aguilar. Ngunit si Bobby Aguilar ay nanatiling kalmado, na para bang pinaghandaan niya ang lahat. Sa hindi kalayuan, si Claire Richardson ay nagtago sa likod ng isang bato, na nabigla sa nakikitang palabas sa kanyang mga mata. Ang eksenang ito ay hindi pa nagagawa. Boom! Bumaba ang ikalawang makalangit na kapigatian, sa pagkakataong ito, ang katawan ni Bobby Aguilar ay direktang napunit. Pero nagulat ang lahat, wala pa ring ekspresyon ang mukha ni Bobby Aguilar. Tumindig pa nga siya mula sa lupa, inilatag ang kanyang katawan upang payagan siyang linisin siya ng makalangit na kapigatian. Sunod-sunod na pagbagsak ng mga kulog, na ginawang dagat ng kulog ang malaking hukay. Nakahiga pa si Bobby Aguilar sa gitna nitong Sea of Thunder, naliligo ang katawan sa kidlat. Gamitin ang makalangit na kapigatian upang pasiglahin ang aking katawan, kung magtatagumpay ako, ang aking pisikal na lakas ay magiging mas malakas. Tiniis ni Bobby Aguilar ang labis na sakit, bumubulong sa sarili. Kung may makarinig nito, sila ay magugulat. Para sa sinuman, ang makalangit na kapigatian ay isang sakuna na dapat iwasan sa anumang paraan. Ngunit itinuring ni Bobby Aguilar ang makalangit na kapighatsang ito bilang isang pagkakataon, ginamit ito upang pasiglahin ang kanyang katawan. Ang ganyang katapangan. Parang narinig ng langit ang iniisip ni Bobby Aguilar, ang heavenly thunder na bumaba ay lalong lumakas. Maging ang nakapalibot na malaking hukay ay nagsimulang manginig, na para bang ito ay madudurog. Ang tagal ng makalangit na kapigatian ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Hindi mabilang na mga makalangit na kapigatian ang tumama ng walang tigil, patuloy na tina-target ang malaking hukay. Ang malaking hukay ay nanginginig ng paulit-ulit ngunit hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsira. Karapat-dapat sa pagsilang ng isang Dharma treasure, ang makalangit na kapigatian ay nakakatakot. Sa itaas, malamig na hingal si Glenn Tucker. Mahinahon ding sinuri ni Sammy Taylor, oo, kung isa sa alang-alang mula sa makalangit na kapighatsang ito, ang Dharma treasure na isinilang ay pambihira. Bakas sa mga mata niya ang excitement. Ang gayong makapangyarihang sandata ay tiyak na magiging malaking tulong sa pamilya Taylor. Napansin mo ba na sa kabila ng napakalaking kapangyarihan ng makalangit na kapigatian, ang malaking hukay ay ganap na hindi naaapektuhan? Walang pakialam na nagsalita si Mr. Noble. Sa paalala niya, napagtanto ng lahat ang kakaibang pangyayaring ito. Sa pagtingin sa buo na huge pit, hindi maiwasan ng lahat na sumimangot, paano ito posible? Ang gayong makapangyarihang makalangit na kapigatian ay dapat na kayang sirain ang langit at lupa. Hahaha. Tawa ng tawa si Mr. Noble. Narinig mo na ba ang kasabihang malakas na kulog, maliliit na patak ng ulan? Mr. Noble chuckled habang nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay.
Kumunot ang noo ni Glenn Tucker at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Itinuro ni Mr. Noble ang makalangit na kapigatian at sinabing, maaaring mukhang engrandi ang langit na kulog na ito, ngunit isa lamang itong bluff at sa pangkalahatan ay walang tunay na kapangyarihang pag-usapan, kung hindi, ang lugar na ito ay matagal nang naging mga guho. Bahagyang nagulat si Glenn Tucker, ngunit pagkatapos ay tumanggaw siya ng paulit-ulit, iyan ay makatuwiran. Ganun pa man, may mga hindi pa rin naniwala. Kung tutuusin, ang makalangit na kapighatyang ito ay mukhang napakatakot anupat walang sinuman ang maniniwala na ito ay walang kapangyarihan. Mukhang hindi ka naniniwala, tamad na sabi ni Mr. Noble, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya. Kung gayon, hayaan mo akong, Noble, nasaksihan ito para sa iyo. Pagkasabi noon, buong tapang na humakbang si Mr. Noble patungo sa makalangit na kapigatian. Sa puntong ito, ang Heavenly Thunder ay naging isang tuktok ng bundok na tumagos sa malaking hukay mula sa itaas. Inabot ni G. Noble ang kanyang kamay at mahinang sinabi, lahat, magbantay ng mabuti. Pagkasabi niyan, ipinagpatuloy niya ang kanyang kamay sa makalangit na kapigatian. Boom! Sa sandaling maabot niya, umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog. Sa sumunod na segundo, isang sigaw ng paghihirap ang nagmula kay Mr. Noble. Ang kamay na sinubak niya sa makalangit na kapigatian ay naging abo. Kamay ko, kamay ko. Namilipit si Mr. Noble sa sakit sa lupa. Hindi mapigilan ng mga taong nakapaligid sa kanya ang pagtawa. Ang hanggal na ito, sa kanyang pagtatangka na magpakitang gilas, ay inilagay ang kanyang sariling kamay sa panganib. Hehe, mukhang wala sa marka ang pagsusuri ni Mr. Noble, sabi ni Glenn Tucker, may bakas ng panunuya sa kanyang boses. Si Mr. Noble ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, hindi maunawaan ang napakalaking kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Mukhang ang Dharma Treasure na lilito ay makawawasak sa lupa. Ang mga mata ni Sammy Taylor ay kumikinang sa lumalagong sigla. Sa ibaba, si Bobby Aguilar ay napaliligiran ng dagat ng kulog. Ang kanyang katawan ay halos masunog, na nagpapakita ng kumikinang na puting buto sa ilalim. Sa tuwing madudurog ang kanyang katawan, magre-reforma ito sa loob ng maikling panahon. Sa hindi kalayuan, nag-aalalang nagmamasid si Claire Richardson, hindi na makayanang makakita pa. Ang makalangit na kapigatian ay winasak ang katawan ni Bobby ng hindi mabilang na beses, ngunit paulit-ulit itong nagreporma. Sa sandaling ito, kahit na ang 9 transformation pill ay tila nagkakaroon ng epekto, na kumukumpleto sa natitirang mga pagbabago. Lumipas ang oras bawat minuto at bawat segundo, ngunit wala pa ring palatandaan ng paghinto sa malaking hukay. Damn it, it's been so long, hindi napigil ang magmura ni Glenn Tucker. Si Mr. Noble, na nawalan ng kamay, ay muling sinamantala ang pagkakataong magpakitang gilas. Tumingin siya sa huge pit at mahinang sinabi, base sa hula ko, dapat malapit na itong matapos. Sa ilalim ng napakalaking makalangit na kapigatian, malamang na namatay ang luntiang sombrero na iyon. Kung siya ay patay na, sino ang bababa para kunin ang Dharma Treasure? Tanong ni Sammy Taylor, malamig na sulyap kay Mr. Noble. Nagmamadaling inayos ni Mr. Noble ang sarili, syempre, sa pagkakaroon ng purong dark energy na katawan sa tabi niya, hindi siya dapat mamatay. Pagkatapos gumawa ng kalokohan ng 2 beses, ang katayuan ni Mr. Noble sa grupo ay bumagsak. Wala nang naniwala sa sinabi niya. Bitik. Ang huling makalangit na kapigatian ay tila naglalaman ng nakakulong na kapangyarihan, na humahampas ng malupit. Sa pagkakataong ito, kahit ang malaking hukay ay tila hindi makayanan. Ang katawan ni Bobby Aguilar sa ilalim ay hinaypa ng pira-piraso. Bobby Aguilar. Sigaw ni Claire Richardson, hindi napigilan ang sarili. Nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Bobby, bakas sa mukha niya ang takot habang nagtatanong, are you okay? Sa loob ng katawan ni Bobby, may kumikinang na liwanag. Sa ilalim ng liwanag na ito, ang kanyang laman ay nagsimulang magbago ng paunti-unti. Sa sandaling ito, nagsimulang maglaho ang maitim na ulap sa kalangitan.
Ito ay hudyat ng pagtatapos ng makalangit na kapigatian. Narinig mo bang may tumawag sa pangalan ni Bobby Aguilar ngayon lang? Sa itaas, kumunat ang noo ni Glenn Tucker. Kabanata 403. Bobby Aguilar. Natakot ka siguro kay Bobby Aguilar. Hindi napigilan ng mga tao sa paligid na matawa. Eksakto, mangangahas ba si Bobby Aguilar na pumunta rito? Hindi ba't panliligaw lang kay kamatayan? Nagsalubong ang kilay ni Glenn Tucker. Napakamot siya sa tenga, bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon lang. Malinaw niyang narinig na may sumisigaw ng pangalan ni Bobby Aguilar. Tama na, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan, ang Dharma Treasure ay malapit ng lumabas. May bahid ng kabaliwan sa mga mata ni Sammy Taylor. Tinitigan niya ng maayos ang malaking hukay sa ibaba, naghihintay sa paglitaw ng kayamanan ng Dharma. Sa ibaba, unti-unting nahuhubog ang pisikal na katawan ni Bobby Aguilar. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bumabalot sa kanyang katawan, na nagbabalangkas sa kanya na parabang siya ay isang Diyos na bumababa sa lupa. Ang balat ni Bobby Aguilar ay naging medyo malinaw, at maging ang kanyang mga pores ay napakaliit na hindi nakikita ng mata. Sa isang sulyap, si Bobby Aguilar ay mula sa isang 30 taong gulang na magaspang na lalaki ay naging isang 20 taong gulang na kabataan. Ang pambihirang aura ay nag-iwan kay Claire Richardson, na nasa hindi kalayuan, na nakatitig sa pagkamangha at ang kanyang puso ay pumipintig. Ang lalaking nasa harap niya ay siya pa rin ang 30-year-old na tiyuhin. Walang bahid ng emosyon sa mukha ni Bobby Aguilar. Nakatayo siya doon na nakahubad ang dibdib, tahimik, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Kaya ito ang Grandmaster Realm. Maya-maya, napatingin si Bobby Aguilar sa sariling katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang madilim na gininto ang liwanag, na parang nakasuot siya ng isang layer ng armor. At ang malawak na kapangyarihan sa loob niya ay tumaas ng 100. Kahit na ang kaharian ay pinaghiwalay lamang ng isang pinong linya, ang puwang sa lakas ay parang bangin. Sa wakas ay nakapasok sa kaharian ng Grandmaster. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Claire Richardson, sinabing, "Ibigay mo sa akin ang iyong maskara." Natigilan, natauhan si Claire Richardson. Nagmamadali niyang ibinigay ang maskara kay Bobby Aguilar, saka maingat na umatras. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa, "Anong ginagawa mo?" Tahimik na bumulong si Claire Richardson, "Ay, hindi ko alam." Tinapik ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo, "Ibabalik ko sa iyo ang maskarang ito mamaya, para hindi ito maaga ng mga taong nasa itaas." Parang sisiw na tumutusok sa kanin, paulit-ulit na tumango si Claire Richardson. "Tara na, aakyat na rin tayo." Tumangala si Bobby Aguilar patungo sa tuktok ng huge pit at sinabi, "Sige." Si Claire Richardson ay masunerang naglakad papunta sa gilid ni Bobby Aguilar. Akmang aakyat na ang dalawa, sumigaw si Glenn Tucker mula sa itaas, "Kuya bata, patay ka na ba? Nahanap mo na ba si Babe?" Nang marinig ang mga salita, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagkunot ng isang malamig na ngiti. "Sandali, dadalhin ko sa iyo ang Babe." Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, tumingin si Bobby Aguilar kay Claire Richardson at sinabing, "Hawakan mo ako ng mahigpit." "Ah, okay." Nagmamadaling tumango si Claire Richardson, inabot at niyakap ang baywang ni Bobby Aguilar, at saka bahagyang pumikit. Tumalon si Bobby Aguilar, patungo sa tuktok ng huge pit. May kumikinang na liwanag sa paligid ng kanyang katawan, at mula sa itaas, ang kanyang figure ay halos hindi nakikita. Lalabas na ang Babe. Nang makita ang liwanag na ito, excited na sinabi ni Sammy Taylor. Ang iba pang mga tao ay nagmamadaling nagtipon sa paligid, na gustong masaksihan ang palabas ng paglitaw ng kayamanan. Whoosh! Isang figure ang bumaril mula sa malaking hukay na parang kanyan. Pagkatapos ay nakita nilang bumaba ang figurang iyon sa harap ng lahat. Isinuot pa rin niya ang sombrero sa kanyang ulo at binuhat si Claire Richardson sa kanyang likod. Pinandilatan ni Glenn Tucker si Bobby Aguilar at sinabing, "Ikaw, nasaan ang kayamanan?"
Bilasan mo at ilabas mo. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Glenn Tucker at sa halip ay tumingin kay Sammy Taylor. Mr. Taylor, dinala ko ang kayamanan para sa iyo. Hindi mo ba dapat tuparin ang iyong pangako? Sabi ni Bobby Aguilar sabay smirk. Naiinip na nagsalita si Sammy Taylor, "Cut the crap and bring out the treasure." Ngumisi si Bobby Aguilar, "Hindi mo pa natutupad ang iyong pangako. Tuparin ang pangako." Inihayag ni Sammy Taylor ang kanyang tunay na mukha. "Bata, isa ka lang Grandmaster, at gusto mong mamuno." Malamig na sabi ni Sammy Taylor. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar, "So, sisirain mo ang pangako mo." Sammy Taylor scoffed, "Anak, ibigay mo man o hindi, kailangan mong ibigay. Siyempre, kung masunurin mong ibibigay ito, maaari kitang bigyan ng pagkakataong maglingkod sa pamilya Taylor." Nang marinig ito, pinagalitan ni Glenn Tucker sa gilid, "Bilasan mo at salamat kay Mr. Taylor. Ang paglingkuran ng pamilya Taylor ay isang karangalan para sa iyo." Umismid si Bobby Aguilar, "Ang pagiging aso para sa maharlikang pamilya ay panghabambuhay mong hiling, ha? Ang paglilingkod sa kanila bilang isang aso at isang alipin habang nagpapakita ng pasasalamat, ako ba ay wala sa isip ko?" Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa silid. Lalong nanlamig ang mukha ni Sammy Taylor. "Anak, anong ibig mong sabihin?" Sumambulat si Sammy Taylor na may nakakatakot na aura. Walang pakialam na sinabi ni Bobby Aguilar, "Wala talaga. Ibibigay mo ba o hindi?" Naiinip na tanong ni Sammy Taylor. "Ibibigay ko, syempre. Nandito lang sa kamay ko, halika at kunin mo," casual na sabi ni Bobby Aguilar. Ngumuso si Sammy Taylor at agad na humakbang patungo kay Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, bal-isang nagtanong si Glenn Tucker, "Mr. Taylor, pwede ko na bang makuha ang babae?" Sumimangot si Sammy Taylor at naiinip na sinabi, "Gawin mo ang anumang gusto mo." "Salamat, Mr. Taylor." Tuwang-tuwa si Glenn Tucker at naglakad patungo kay Claire Richardson. Samantala, hindi na makapaghintay si Sammy Taylor na makarating sa harapan ni Bobby Aguilar. "Nasaan ang kayamanan?" tanong ni Sammy Taylor. Iniunat ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, "Nandito na." Mabilis na tiningnan ni Sammy Taylor ang palad ni Bobby Aguilar. Maya-maya, biglang inabot ni Bobby Aguilar at hinawakan ang leeg ni Sammy Taylor. Isang nakakatakot na puwersa ang tumama sa sandaling iyon. Nagbago ang mukha ni Sammy Taylor, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang lakas para makawala. Nalaman lamang na ang pagkakahawak ni Bobby Aguilar ay parang pang-ipit na bakal, na naging imposible para sa kanya na makatakas. Namutla ang mukha ng lahat sa biglaang pangyayaring ito. "Kuya ka, nabaliw ka na ba?" Unang sumigaw si Saul Holt. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar at tiningnan ang mga tao, at sinabing walang pakialam, "Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong pakiramdam kapag kaharap kayong lahat. Parang, madali kitang durugan na parang mga kulisap," bumantong hininga si Bobby Aguilar. Pinagalitan ni Glenn Tucker, "Bata, baliw ka ba? Gusto mong mamatay? Bitawan mo na si Mr. Taylor." Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay Glenn Tucker at sinabing, "Glenn Tucker, hiniling sa akin ng isang kaibigan ko na patayin ka." Hindi siya galit na tao, pero nang banggitin niya ang pangalan mo, galit na galit siya. Ang kanyang pangalan ay Evelyn Norton. "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginawa mo sa kanya?" tanong ni Bobby Aguilar. Evelyn Norton. Natigilan si Glenn Tucker, at saka humagalpak ng tawa. "Yung sloth. Damn, halos nakalimutan ko na siya. Nakatakas talaga siya last time. Sayang naman." Nang marinig ang mga salitang ito, mas lalong nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. "Glenn Tucker, hindi mo ba narinig na ang pagnanasa ay magdadala ng kutsilyo sa iyong ulo?" Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat na may mali. Kaibigan ni Evelyn Norton. "Sino ka ba talaga?" malamig na tanong ni Saul Holt. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya, nanunuya, "Hindi mo ba ako hinahanap?" Habang nagsasalita, dahan-daang tinanggal ni Bobby Aguilar ang kanyang sombrero, na inihayag ang kanyang tunay na mukha. Kabanata 404. Sa ilalim ng maskara, iyon ang mukha ni Bobby Aguilar.
Nang makita ang mukha nito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Si Bobby Aguilar talaga. Naunang bumulala si Glenn Tucker. Bobby Aguilar, anong lakas ng loob mong lokohin kami? Kasuklam-suklam at walang hiya. Tiyak na ninakaw mo ang kayamanan. Bilasan mo iabot mo. Sa pagharap sa galit na mga dagandong, si Bobby Aguilar ay nanatiling kalmado, na walang mga palatandaan ng emosyon sa kanyang mukha. Bobby Aguilar, ikaw ay matapang at walang takot. Ngayon hindi ka makakatakas sa kamatayan. Malamig na sabi ni Glenn Tucker. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, at isang sampal ang dumapo sa mukha ni Glenn Tucker. Sa isang whoosh, pinalipad ang katawan ni Glenn Tucker. Nakakainis, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sa tagpong ito, biglang tumahimik ang kapaligiran sa pinangyarihan bilang kamatayan. Isang sampal ang nagpadala ng peak form of Grandmaster na lumilipad. Grandmaster ba talaga ito? Ikaw, bilasan mo at bitawan mo ako, sigaw ni Sammy Taylor sa sakit. Ngumisi si Bobby Aguilar, alang-alang sa kapatid mong si Emily Taylor, kaya kitang iligtas. Pagkatapos noon, binitawan ni Bobby Aguilar ang kamay niya. Sa pagkakaroon ng pagkakataong huminga, naramdaman ni Sammy Taylor na napakaganda ng hangin sa unang pagkakataon. Napabuntong hininga siya sa lupa at kinagat ang kanyang mga ngipin, sinabing, Bobby Aguilar, pinatay mo ang aking lolo at ninakaw ang Dharma Treasure. Anong krimen ang dapat mong kasalanan? Ngumisi si Bobby Aguilar, paano namatay ang lolo mo, mas alam ng pamilya mo na Taylor kaysa sa iba. Ang pagtatangka sa pagwiwisik sa akin ng maruming tubig ay isang panaginip lamang. Wala sa mood si Sammy Taylor na makinig sa mga salitang ito, at itinuro niya si Bobby Aguilar at sumigaw, kunin mo siya, patayin mo siya. Ang sinumang pumatay kay Bobby Aguilar ay magiging boss ng North Martial Arts World. Sa pag-asam ng isang gantimpala, dapat mayroong isang matapang na tao. Sa sandaling sinabi ito, may agad na kumuyam sa kanyang mga kamao at kinasuhan si Bobby Aguilar. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumutok sa kalangitan, ang peak form ng kapangyarihan ng Grandmaster ay ganap na ipinakita sa sandaling ito. Sa kabilang banda, si Bobby Aguilar ay nakatayo doon na hindi kumikibo, kahit na bahagyang nakapikit. Boom! Ang malaking dagandong ay umalingaw sa kalangitan at lupa. Nakatayo doon si Bobby Aguilar, hindi gumagalaw. Wala man lang puting tuldok ang natira sa katawan niya. Paano? Paano ito posible? Tumangala ang umatake kay Bobby Aguilar, at tumulo ang pawis na kasing laki ng butil sa kanyang noo. Ngumiti si Bobby Aguilar, ang peak form ng Grandmaster, iyon lang. Bago pa man bumagsak ang mga salita, nakapulupot na ng liwanag ang palad ni Bobby Aguilar. Isang gintong sampal ang gumuhit ng isang hubog na arco, at sa pamamagitan ng isang pop, ito ay dumapo sa katawan ng Grandmaster. Whoosh! Ang sampal na ito ay nakarating sa kanyang katawan. Nabali ang lahat ng buto. Paano ito posible? Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Anong klaseng lakas ito? Ang peak form ng Grandmaster ay walang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili sa harap niya. Bibigyan kita ng pagkakataon, magpasakop sa akin, at mailigtas kita sa kamatayan. Tumayo si Bobby Aguilar habang nasa likod ang kanyang mga kamay at walang pakialam na nagsasalita. Isumite sa iyo. Nanaginip ka. Unang sumigaw si Saul Holt. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, biglang nawala ang katawan ni Bobby Aguilar. Sa susunod na sandali, isang malaking gintong kamao ang lumitaw sa kanyang mga mag-aaral. Boom! Ang kamao ay parang bala, na tumatama sa katawan ni Saul Holt. Sa isang sandali, si Saul Holt ay naging isang tumpok ng puti. Imposibleng makita ang hugis ng isang tao, pabayaan ang kanyang hitsura. Killing a peak form of Grandmaster with one punch, napalunok ng laway si Glenn Tucker at hindi maiwasang manginig sa nanginginig na mga binti. Nangako ako kay Evelyn Norton na ibabalik ang ulo niya sa kanya. Sa pagtingin sa tumpok ng putik sa lupa, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Kalimutan mo na ito, ang pagbawi ng ulo ay masyadong madyugo. Patayin na lang natin siya ng diretsyo. Bulong ni Bobby Aguilar sa sarili.
Bago pa makapag-react ang iba, nagpakita na si Bobby Aguilar sa harap ni Glenn Tucker. Huwag mo akong patayin. Gulat na sigaw ni Glenn Tucker. Ngunit hindi siya binigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon at agad na itinaas ang kanyang kamay, hinawakan ito sa ulo ni Tucker. Ang Heaven Swallowing skill ay na-activate sa isang iglap, at ang katawan ni Glenn Tucker ay mabilis na nalanta. Isa pang Grandmaster ang nahulog. Comfortable, karapat-dapat sa peak form of Grandmaster. Matapos makuha ang kapangyarihan ni Glenn Tucker, nakahinga si Bobby Aguilar ng kasiya siyang hininga. Sa pagkakasaksi sa tagpong ito, hindi maiwasang manginig ang mga tao sa paligid. Parang demonyo ang Bobby Aguilar sa harap nila. Isang demonyong itinuring ang buhay ng tao bilang wala. Your turn. Tumingin si Bobby Aguilar sa karamihan at ngumisi. Bobby Aguilar, itigil mo na ang pagiging mayabang. Lumapit si Mr. Noble at sumigaw. Ang batang ito ay walang iba kundi isang malakas na katawan, ngunit sa harap ng aking karanasan sa kasanayan, siya ay wala. Maaari kong sirain ang kanyang banal sa anumang oras. Malamig na sabi ni Ginoong Noble. Ngumisi si Bobby Aguilar, ikaw. Karapat-dapat bang tawaging isang tanong na guro? Ignorante anak. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng puwersa na ngayon din. Galit na umungal si Mr. Noble. Biglang, isang kurap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang noo, na sinundan ng mga sinag ng liwanag na umaatake kay Bobby Aguilar. Ito ang kapangyarihan ng banal na kahulugan. Maaari nitong lampasan ang laman at palabas na tumama sa banal na sentido, at ito rin ang tanda ng kasanayan ni Mr. Noble. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko sirain ang iyong banal na pakiramdam. Mr. Noble umungal crazily. Pinag-cruise ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay sa likod, hindi gumagalaw. Nang malapit nang dumampi ang liwanag kay Bobby Aguilar, isang serye ng gininto ang sinag ng liwanag ang kumislap din mula sa kanyang noo. Ang liwanag ay naging isang matalim na talam, na nagpadala ng tumama sa banal na sentido ni Mr. Noble. Puche. Ang divine sense ni Mr. Noble ay naputol sa 2 piraso ng espada. Ang sakit na parang mga karayom na tumusok sa kanyang ulo ay halos matindi at madapa si Mr. Noble. Bago niya bawiin ang kanyang banal na pakiramdam, ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at ipinadala ang banal na pakiramdam ni Mr. Noble. Nang mawala ang kanyang banal na diwa, si Ginoong Noble ay agad na naging bangkay na naglalakad, bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Wala bang nagsabi sa iyo na may kabayaran ang pagpapakitang tao? Nginitian ni Bobby Aguilar ang bangkay ni Mr. Noble. Nang bumagsak ang isang Grandmaster, ang mga puso ng karamihan ay nagsimulang makaramdam ng takot. Ngunit alam nila sa kaibuturan na ang pagsusumamo para sa awa ay walang silbi. Kaya lang nilang lumaban hanggang kamatayan. Boss! May gumamit ng Dharma Treasure at naghagis ng malaking disk kay Bobby Aguilar. Ang disk, tulad ng buwan, ay idiniin si Bobby Aguilar. Bilang, ang tanging mayroon siya ay isang simpleng tugon ngunit hindi matatalo na kamao. Sa isang suntok, ang Dharma Treasure ay nabasag sa mga piraso. Sa isang iglap, hindi mabilang na Dharma Treasure ang itinapon. Bilang peak form of Grandmasters, natural silang may kaunting lalim. Ngunit ngayon ay nalaman nilang lahat ng kanilang nakatagong kapangyarihan ay nawala ang ningning sa harap ng lalaking ito. Dahil ang kanyang kamao ang pinakamalakas na Dharma Treasure sa mundo. Ang langit ay napuno ng dagandong, lahat ng Dharma Treasures ay nabasag. Ang mga pamamaraan sa kanila ay hindi napigilan ang ginawang pagpatay kay Bobby Aguilar. Lokang Dragon Technique. May umuungal sa galit, at hindi mabilang na mga kadena ang umusbong mula sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar, na mahigpit na naggapos sa kanya. Lahat, tumakas dali. Sinasamantala ang puwang na ito, mapilit silang sumigaw. Sa tingin mo mapipigilan mo ako sa trick na ito? Biglang sumabog ang aura ni Bobby Aguilar, at naputol ang lahat ng kadena. Kabanata 405. Sa ngayon, si Bobby Aguilar ay parang isang walang kapantay na war god, wala sa kanilang mga taktika ang makakapigil sa kanyang pagpatay. Master Taylor, mangyaring iligtas kami. Nang makita si Bobby Aguilar na sumusugod sa kanila, nataranta ang lahat.
Sa desperasyon, maaari lamang silang humingi ng tulong kay Sammy Taylor mula sa pamilya Taylor. Ngunit si Sammy Taylor ay hindi si Dominic Taylor, wala siyang kakayahang tumayo laban kay Bobby Aguilar. Sa sandaling iyon, siya ay tulad ng isang luwad na Buddha na tumatawid sa isang ilog, halos hindi man lang nailigtas ang kanyang sarili, pabayaan ang iba. Bago bumagsak ang sigaw ng tulong, isang malutong na tunog ang narinig. Ang ginintoang palad ni Bobby Aguilar ay tumawid, direktang binasag ang ulo ng kalaban. Ang sariwang dugo ay tumalsik ng ilang metro, ang eksena ay hindi kapani-paniwalang madyugo. Sa loob lamang ng isang oras, mahigit 10 sa peak form of Grandmasters ang namatay sa ilalim ng palad ni Bobby Aguilar. Sa pagtingin sa bukid na natatakpan ng mga bangkay, ang mukha ni Sammy Taylor ay naging sobrang putla. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong kahigpit na labanan sa unang pagkakataon na umalis siya sa capital city. Nabahira na ng dugo ang katawan ni Bobby Aguilar, ang maningning niyang mga mata ay parang bituin na nakatago sa itim na ulap, kumikinang at nagniningning. At ang maningning na mga mata na ito ay malamig na ngayong nakatitig kay Sammy Taylor. Naramdaman ang nakakagigil na titig na ito, nanigas si Sammy. Dahan-daang naglakad si Bobby Aguilar patungo kay Sammy Taylor. Ang bawat hakbang ay pagpapahirap para kay Sammy Taylor. Pinipigilan ang kanyang takot, sinubukan niyang maging mahinahon, Bobby Aguilar, iba ako sa 2 miyembro ng pamilyang Blair na pinatay mo, isa ako sa mga kahalili ng pamilya Taylor. Kung papatayin mo ako, magdudulot ito ng kaguluhan. Malamig na ngumiti si Bobby Aguilar, sa tingin mo ba may pakialam ako? Namutla agad ang mukha ni Sammy Taylor. Siya ay pinalaki sa ilalim ng kanlungan ng kanyang pamilya hindi tulad ni Dexter Blair, Sammy Taylor, kahit na siya ay medyo makapangyarihan, siya ay isang bulaklak sa isang greenhouse. Ang pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan ay isang malayong konsepto para sa kanya. Ngayon ay nahaharap sa isang napipintong panganib, imposibleng hindi siya matakot. Nang makita si Sammy Taylor na bahagyang nanginginig ang katawan, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, dahan-daang tinapik ang balikat ni Sammy Taylor. Isang tapik lang sa balikat niya ay sapat na para takutin si Sammy na mapaatres at bumagsak sa lupa. Ha. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagtawa. Ang mga Panginoon ng mga aristokratikong pamilya ay mga duwag lamang na natatakot sa kamatayan. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ang panunuyan ni Bobby Aguilar ay nagpahiya kay Sammy Taylor. Sinubukan niyang bumangon mula sa lupa, ngunit hindi nakikipagtulungan ang kanyang katawan. Huwag kang matakot. Gaya nga ng sabi ko, kapatid ka ni Emily Taylor, hindi kita papatayin. Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Pero tandaan, hindi kita pinapatay dahil kay Emily Taylor, hindi sa makapangyarihan mong pamilyang Taylor. Ang tinatawag na mukha ng pamilya Taylor ay walang halaga sa harap ko. Nanatiling tahimik si Sammy Taylor. Sa puntong ito, hindi man lang niya mapanatili ang pakikipag-eye contact, pati na ang pag-uusap. Go, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nagpumiglas si Sammy Taylor na bumangon mula sa lupa, ang nanginginig niyang mga binti ay nagmukhang kaawa-awa. Nga pala, sa sandaling iyon, biglang pinigilan ni Bobby Aguilar si Sammy Taylor. Sabihin kay Killen Taylor, kung ibabalik niya sa akin si Emily, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang pamilya Taylor. Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Ang kanyang mga salita ay parehong mayabang at nangingibabaw. Hinahamon ang pamilya Taylor ng mag-isa, walang sino man ang maaaring magkaroon ng gayong katapangan sa buong mundo. Tumigil sandali si Sammy Taylor, pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Sa pagtingin sa mga bangkay na nakakalat sa paligid, sinimulan silang hanapin ni Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga kayamanan sa mga taong ito ay nasira ni Bobby Aguilar. Marahil hindi na kailangang mamuhay sa gayong pag-iingat at takot. Naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa loob niya, si Bobby Aguilar ay napuno ng kumpiyansa. Bagamat totoo na hindi sapat ang titulong Grandmaster para hamunin ang pamilya Taylor sa capital city,
hindi natakot si Bobby Aguilar sa pagtugis ng pamilya Taylor sa kanya. Hindi naman kita tinakot, di ba? Naglakad si Bobby Aguilar sa tabi ni Claire Richardson, nakangiting nagtanong. Si Claire Richardson ay nakakagulat na kalmado. Umiling siya at sinabing, hindi ko alam kung bakit, pero wala akong nararamdaman. Wala kang nararamdaman. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat. Dapat mong malaman, noong huling pagkakataon na si Claire Richardson ay natatakot bilang isang daga. Sa pagkakataong ito ay nahaharap sa buhay at kamatayan, siya ay walang malasakit. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Posible bang may kaugnayan sa maskara na iyon? Inilabas ni Bobby Aguilar ang maskara mula sa kanyang special magic artifact at ibinalik ito kay Claire Richardson. Panatilihin itong maskara, ligtas. Sabi ni Bobby Aguilar. Kinuha ni Claire Richardson ang maskara, tumango, at sumagot, naiintindihan ko. Let's go, iuuwi na kita. Sabi ni Bobby Aguilar. Umalis silang dalawa sa battlefield. Personal na pinauwi ni Bobby Aguilar si Claire Richardson bago nagmadaling bumalik. Tinalo ang mahigit 100 pick form of Grandmasters ng mag-isa, at may napakagandang poster. Kapag lumabas na ang balitang ito, tiyak na mag-uudyok ito ng bagyo. Ngunit ayaw ni Bobby Aguilar na manatiling mahina sa pagkakataong ito. Inaasahan pa niya na ang balitang ito ay maaaring kumalat ng mabilis hanggat maaari. Nagmadaling bumalik si Sammy Taylor sa capital city magdamag. Pag-uwi niya sa bahay, napuno siya ng dugo, mukhang sobrang miserable. Ang lahat ng mga katulong sa bahay ay namumutla sa takot, sumisigaw sa alarma. Sammy, ano? Anong nangyari sa'yo? Nang makita si Sammy Taylor sa ganitong estado, hindi napigilan ni Clarence Taylor na mapasigaw sa gulat. Nasugatan ka. Doktor, dalhin mo ang doktor dito dali. Sigaw ni Clarence Taylor. Ngunit winagaway ni Sammy Taylor ang kanyang kamay, na nagsasabing, Itay, dugo ito ng iba. Anong nangyari sa lupa? Nakasimangot na tanong ni Clarence Taylor. Natahimik sandali si Sammy Taylor, pagkatapos ay nagsabi, kailangan kong makita ang aking tiyuhin. Nakikita mo ang iyong tiyuhin. Sinulyapan ni Clarence Taylor ang oras at umiling, natutulog na siya sa ganitong oras. Ang bagay na ito ay napakahalaga, kailangan ko siyang makita kaagad. Giit ni Sammy Taylor. Pagkatapos, sumakay si Sammy Taylor sa kanyang sasakyan at tinungo ang bahay ni Sammy Taylor. Pagdating niya sa tahanan ni Keelan Taylor, hindi pa natutulog ang asawa ni Keelan Taylor na si Zeria Buchanan. Nakasuot siya ng robe na nagniningning ng karangyan, nakaupo sa sopa, humihigop ng red wine. Bilang asawa ni Keelan Taylor, ang kanyang ugali ay natural na kasing irritable at walang awa gaya ng kay Keelan. Sammy, anong nangyari sa'yo? Nang makita si Sammy Taylor na puno ng dugo, medyo nagulat din si Zeria Buchanan. Mabilis na sumaludaw si Sammy Taylor, at sinabing, Tita, tulog na ba ang tito ko? May importante akong sasabihin sa kanya. Ngumiti ng mahina si Zeria Buchanan, anong nagmamadali? Buong araw na abala ang tito mo at natulog na. Kinagat ni Sammy Taylor ang kanyang mga ngipin at sinabing, Tita, napakahalaga ng bagay na ito, kailangan kong sabihin sa tiyuhin ko sa lalong madaling panahon. Sinulyapan ni Zeria Buchanan si Sammy Taylor, at sinabing, alam mo ang ugali ng tiyuhin mo, sinong mangangahas na istorbohin ang kanyang pagtulog. Kung ano man ang meron ka, sabihin mo lang sa akin. Kaya kung magdesisyon. Nang makita ito, wala nang itinago si Sammy Taylor at ikinwento ang buong pangyayari kay Zeria Buchanan. Nakinig si Zeria Buchanan sa lahat ng ito, at hindi napigil ang sabihin ng malamig, ibig mong sabihin. Napatay ni Bobby Aguilar ang mahigit 100 pick Grandmasters ng mag-isa. Oo. At hindi nila nagawang lumaban. Gulat na sabi ni Sammy Taylor. Nang marinig ito, isang lamig ang bumalot sa mukha ni Zeria Buchanan. Itong Bobby Aguilar ay medyo kawili-wili. Parang gusto ko siyang makilala. Bulong ni Zeria Buchanan. Sa puntong ito, tumingin si Zeria kay Sammy Taylor at sinabing, Sammy, bumalik ka at magpahinga. Personal kong pupuntahan itong